Kasama pa rin natin si Dr. Dex Macalintal, kaibigan natin, nutritionist ang background niya, tapos doctor pa siya, so combine na. So pa nagpayo siya, di ba? Kompletong-kompleto. Alam mo, Dr. Dex, ako sa edad ko, ang dami ng mga diet na inikot-ikot. Mula sa Atkins diet, may mga South Beach diet. Nabot mo ba yun? Ang daming diet. Nabot ko po yun. All kinds of diet. May blood type diet. May paleo pa. Paleo diet. Ngayon, bago tong a few years, intermittent fasting diet. So, ano ba dito muna sa mga diet ang nagustuhan nyo? Minsan naikot na niya lahat ng diet. High fat muna siya, high carbo siya, high pro, inikot na niya lahat. Actually, ito pong mga tinatawag natin na mga diets sa ganito, mga diet trends. No? Diet trends. Yan, tinatawag na diet trends. They live for a short term. No? Parang nandyan lang siya. Tapos, a few years. Opo, yan, nandyan. Tapos, mamamatay. Tapos, may ibang babalik. May ibang babalik, pero yun din siya. Palit lang pangalan. Katulad ng Atkins. Yung Atkins diet po. Yan. Diba yung Atkins diet? It's a high-fat diet. No? High fat siya, puro taba. Yan, puro taba, may protina, tapos bawal yung carbohydrates. So, yun ang nangyari. No? Ang kwento nito, yung cardiologist yata, si Dr. Atkins. No? Noong namatay siya, no? Nawala din yung diet. Tapos, umusbong ulit, panibago ulit. Nandyan na ulit yung mga low carbohydrate diet, na rin yung ketogenic diet. Pero it's the same thing. High protein pa rin siya. High protein pa din siya. Minsan lang, binawasan lang yung taba, dinagdagan lang konting gulay, pero yung iniba lang ang name. Yun din po. Iba rin lang pangalan, pero yun pa din po sila. No? Tapos ito po, nausong ngayon ito po intermittent fasting. Paano nauso itong intermittent fasting? Ang intermittent fasting, nakita kasi na ito, ang pinagmulan nito, katulad to Doc ng mga after 6 or nothing after 6. Ganun lang naman kasimple nun eh. Ganun lang naman kasimple. Nakita na nag-work naman talaga siya. Pero actually, it's a misnomer. Hindi po siya diet. No? Schedule lamang siya ng pagkain. Ibig sabihin, hindi naman siya talaga... Walang tinuturo. Walang tinuturo kung anong kakainin mo eh. So, hindi siya talaga diet. Siya po ay scheduling lamang po ng pagkain. Okay. Yan. So kung ano yung kinakain ay hindi sinasabi. So ibig sabihin, ang intermittent fasting ay sinasabi lang kailan ka kakain, kailan ka titigil ng pagkain. So marami pa rin naniniwala dito, di ba? Opo, marami pa rin naniniwala dito. Okay. Actually, okay naman siya, no? Nakakatulong kasi natutulungan na limitahan yung inyong pagkain. Opo. Okay. Tapos, paano ba magandang schedule dito sa intermittent fasting diet? Yung mga nauuna po, yung mga pauna lamang, yung nagsisimula pa lamang po, ang suggestion natin dyan, kahit 12 hours. So, 12 hours of fasting, then 12 hours of eating or feasting. So, hindi naman sinasabi na feasting, ibig sabihin, hindi ka, walang kawawaan ang inyong pagkain. Ang dapat po dyan ay mayroon pa rin po kayong limitasyon. Kasi tandaan po natin, yun pong inyong timbang, no? Ang timbang po natin ay ang timbang po natin ay a factor or a product or so tinitingnan yung timbang. Okay, yung timbang sa po. Intermittent fasting. Opo, tinitingnan yung timbang sa intermittent fasting kung ito ba ay nababawasan. At para makapagbawas po ng timbang, dalawang factors yan. Una, yung kinakain ninyo at saka yung output. Yung kinakain, yun yung tinatawag na calories in o kinakain. Yung output po, yun po yung inyong physical activity, yung inyong pagpapawis, yung simpleng pagpikit po ng mata ko ngayon. Yung simpleng pagsasalita ko, yung pagtibok ng puso ko, kasama siya doon sa energy output kasi gumagamit yun ng enerhiya. So, ang kwento noon, kapag mas marami po yung enerhiya na ginagamit natin, para ma-burn yun pong ating kinakain. Kaysa doon sa dami ng kinakain natin, nagbabawas tayo ng timbang. Sa intermittent fasting po, no, isipin ninyo, kunyari, nagsimula ka alas 6 ng umaga, tapos alas 6 ng gabi, yung huli mong kain. Tapos, hindi ka nakakain ng alas 6 hanggang alas 6 ulit. No? So, natutulungan niya na mabawasan yung kakainin mo doon sa oras na hindi ka na dapat kumain.
So yun yung kwento noon. Kaya po nakakatulong siya sa pagpapababa ng inyong tawag dito ng timbang. Pero ang kinakailangan po nating malaman, no, ay kinakailangan po computed pa rin po kung ano po yung dami ng kakainin ninyo. Kasi meron po kaming mga pasyente, say for example sa Calamba Medical Center po. May mga pasyente po kami na tumataas po yung mga cholesterol nila, nagpo 400 dahil daw po nag-intermittent fasting naman sila. Gusto Tumaas ang cholesterol niya sa intermittent fasting. Bakit daw? Kasi po, kung ano yung kinakain niya, kumain ng pizza, kumain ng lechon, kumain ng kung ano-ano matataba po. So pareho din. Pareho din. Bukod pa dito, yung fasting po kasi, ang isang magandang fact po sa pagfa-fasting, kapag kasi around 12 hours or more na hindi kayo kumakain, nagsisimula pong i-mobilize or gamitin yung ating mga taba sa katawan na nasostore. Pag 12 hours hindi kumain, medyo matutunaw na yung taba. Magsisimulang tunawin. Okay. No, yung taba. Habang natutunaw po yun, or namomobilize, bumabalik siya doon sa sirkulasyon. No? Pag nangyayari, ang nagiging kwento po nun ay i-reabsorb din siya. Gagamitin, tapos i-reabsorb, gagamitin, i-reabsorb. So, kaya minsan, ang problema pa, dahil nga po, na-doon na ulit siya sa sirkulasyon, gagawa na naman ng bile yung inyong liver o yung pait yung inyong liver, masostore siya sa gallbladder, nagkakaroon minsan po ng gallstone. So yun yung problema, isang problema. Bukod doon, no, maaari po talagang tumaas ulit yung cholesterol nyo kung ang kakainin nyo po, panay matataba. So, marerecommend mo ba sa kaninong pasyente itong intermittent fasting, ilang oras, tsaka anong kakainin? Tsaka para saan? Para ba sa mataba o sa ordinary person? Okay. For the ordinary people po, kung wala kayong sakit sa bato, wala kayong diabetes, wala kayong hypertension, wala kayong sakit sa puso, so walang sakit, no? Pwede niyo pong i-try kung gusto niyo pong magpapayat. Pero 12 hours po, no? Ayaw mo nung 16 hours walang kain. Habang tumatagal po, pwede pong mapasok tayo. Hanggang sa 16-8 po pwede po. Yun. Kumbaga, unti-unti, gradually po natin hanggang 16-8 po pwede po. No, pero, dapat po ay alam nyo kung gaano karami lamang po ang inyong po pwedeng kainin. Para hindi po tataas ang cholesterol, hindi po babagsak ang asukal, at hindi po tataas ang blood pressure. Totoo ba na lahat ng sakit gumagaling sa intermittent fasting? Ayun. Lahat ng chronic disease. Ay, mga kababayan natin gusto lahat miracle shortcut eh. Opo, Kakain lang na isang gulay, miracle na. Mag-intermittent fasting, gusto nila bumagsak from langit hanggang lupa. Hindi po ganoon. No. Pag may chronic disease nga, medyo iwas. Iwas po. Kasi bakit? Yun. Kasi kapag po hindi nyo iniwasan, no, kunwari, walang kawawaan, kunwari, may chronic disease kayo, say for example, ang mga chronic disease po natin, ibig sabihin, mga high blood, mga diabetes. Medyo mahina na yung katawan. Mahina na yung katawan. Kunwari, walang kawawaan, intermittent fasting ka, pero wala namang kawawaan ng asukal na kinakain mo, o walang kawawaan ng taba na kinakain mo, tataas ang cholesterol. Tandaan po natin na sa pagtaas po ng cholesterol, ang kwento niyan ay risk factor ng pagkakaroon po ng sakit sa puso. Pwede po yung mag-build up doon po sa ating mga blood vessel o doon sa ating pong mga ugat. Pagka nag-build up yan, mahihirapan pong mag-push yung ating dugo. Pagka nahirapan mag-push yung dugo, lalo na po yung pagka nahirapan i-push yung dugo sa ating puso, pwede po kayong magkaroon po ng problema sa puso. Si Doc Wee, alam niya, nagkakaroon ng heart attack. So ayaw po natin noon. Kaya dahan-dahan po, no? Kaya hindi po porke mayroon kayo naririnig, no? Na ganyan na may mga nagko-comment kasi na galing na agad lahat, no? Hindi po ganoon 'yon. I hate to break it to you po. No? Hindi po 'yun. So kahit naka-IF sila, intermittent fasting, anong diet pa rin ang susundin nila? Ano pwede kainin, ano bawal kainin? Anong dapat kainin? Depende po 'yan sa kalagayan po ninyo. No, kung baga kayo po ay kunyari high blood kayo, diyan kinakailangan high fiber po yung inyong kakainin at mababa po yung masyadong saturated fats, yung inyong po masyadong madaming matataba, medyo babawasan po ninyo yan. Follow pa rin po ninyo yung tawag na DASH or dietary approach to stop hypertension. Okay. Madaming gulay, no? Less yung karne, no? More of whole grains katulad po ng brown rice, no? Ng gulay, ng prutas ninyo, yung nuts, ng seeds, ng legumes po ninyo, mas marami pong ganoon. At less po yung mga matataba na cuts. Kung hindi po maiwasan na kumain ng karne, wala naman pong problema, tanggalin po ang taba bago lutuin. Magkaiba po yung bago lutuin
sa bago kainin. No? Kasi po yung bago lutuin, tinanggal nyo na po yung source ng cholesterol. No? Pag after iluto, After iluto, sumasama sa sabaw. Sumisinip dun sa laman. So, kahit tanggalin nyo po yung taba bago kainin, sumasama na din siya sa laman. So, ano daw masasabi mo sa itlog? Ayun. Pwede ba daw ang itlog? pwede po ang itlog. No? Wala naman pong problema sa itlog, maliban na lamang kung araw-araw ay makakadalawa, 3 itlog kayo sa isang araw. Hanggang isa lamang po no sa for the general public. Kung medyo tumataas po ang inyong cholesterol, ang suggestion ko po diyan ay once every 2 to 3 days. Kasi po, yung po isang itlog, meron siyang around 218 to 273 milligrams po ng cholesterol. Doon sa egg yolk. Sa egg yolk po. No? Po pwedeng gawin nyo, tanggalin nyo po yung yolk, tapos yung puti, kainin po ninyo. Okay. Ayun. Merong OMAD diet, di ba? Yan, yung OMAD. Anong OMAD? Ang OMAD, sir, yun po yung OMAD. Ano 1 yung meal OMAD? a day. 1 meal a day, One meal parang a day. aso. Parang aso. No, sa 1 meal a day, no, 1 meal a day, Yan, kaya nyo. okay. Ay baka yung meal mo naman hanggang all you can eat. yun yung problema, no. Yung mga nagwa 1 meal a day, no, sa umpisa, nakakita sila ng pagbaba po ng timbang nila. Meron namang iba no, na nasusustain ito. Pero it's not for everyone. Kung kayo po ay diabetiko, po pwede pong bumagsak yung asukal ninyo dyan. Kapag kunwari, naka 1 meal a day kayo, kumain kayo umaga lang or gabi lang, tapos hindi na kayo kakain for the next 23 hours or 23 hours and 30 minutes. No? Medyo maaari tayong magkaroon ng problema kung kayo po ay diabetiko, lalo at nainom kayo ng mga gamot ninyo. Baka kailangan i-adjust. Pero ang isang pang magiging problema nyo dyan ay maaari pong yung inyong influx po ng inyong asukal, taas-baba, pwedeng bumagsak. Pagka nagkagano, pwede kayo mag-hypoglycemia. Tsaka paano ka magtatrabaho kung 1 meal a day, hindi magko-collapse ka sa... Yan pa, pwede So po. medyo ano na to, uso. Medyo uso po to, sir. Nauso to kasama po ng mga keto, kasama po ng mga IF. No? Yung mga extremist. Lagi naman may extremist. Ano masasabi mo dito sa low carb diet compared do sa ordinary yung tinuturo na may carb, may may yung balanced diet, tsaka low carb diet. Anong sa tingin mo doon? Yung low carbohydrate diet po kasi, ito yung kwentuhan natin kanina na nagkaroon na yan ng mga Atkins diet, ng mga South Beach, mga caveman, mga paleo. Okay naman sana siya, no? Para po sa mga taong mayroon pong epilepsy. Kasi ito pong low carb, ito po yung ketogenic diet. Yun pong Epilepsy? Opo, ito po ay ginagamit sa Dati. sa mga pasyenteng epileptiko na hindi po gumagana yung gamot o yung mga hindi gumagana yung mga medications nila. So, ang kwento nito, maaari ito makatulong doon, no? Pero at nakita kasi na nakakapagpapayat siya. Pero tandaan po natin na dahil po minsan, meron po kasing clean at saka dirty. Kung gagawin niyo po ito, doon po kayo sa clean. Anong clean at dirty? Ang clean at dirty keto po. No, yung clean keto, maraming gulay. Clean keto Clean diet. keto diet, no. Yan, Ano to? maraming Bago gulay. lang to? Tagal na rin to, sir. Oh, clean keto Opo. diet. Ito, marami tong gulay, no. Pwede kayong kumain po ng gulay, no. Tapos saka papasok din yung mga protein sources natin, no. Ayon po sa mga pag-aaral, mayroon pong mga studies na nagkumpara po noong animal-based ketogenic diet or low carbohydrate diet versus plant-based na High protein. na high protein pa rin. Gusto mo ba yung protina mo puro karne o protina mo puro gulay? O ano Yan. nangyari? So nangyari, yun pong may puro karne po, no. Tumaas po yung tinatawag na all-cause mortality. O yung dahilan ng... True ba? Hindi ko nakita yung Hindi po study. nakita. Pakita ko sa inyo. May study May yun? study na po yun. Pag all meat? Pag all meat, tapos ay masyadong mataas po yung intake. Kasi matataba din kasi. Pero ano naman, pumayat naman sila. Pumayat naman sila. Yun. Pero pumayat sila. Pero tumaas po yung risk ng all-cause mortality. Yun nga lang, nung tiningnan naman, yung all protein. all vegetable na plant-based na low carbohydrate diet, mas protective siya mas less yung risk kumbaga. So ibig sabihin nasa kinakain nyo pa rin po yun pong risks ninyo. So unti-unti, no, hindi maaari na lalantakan lahat ng gustong kainin. So unti-unti po talaga. Doon talaga babalik pa rin po tayo sa panahon ng mga lolo't lola na kumain ng gulay at walang i-alienate na pagkain. Pinakamaganda pa rin po i-compute kasi. Kumbaga, yung
yung mga tao, no? Yung mga tao kasi may kanya-kanya po tayo ng mga requirements sa katawan natin. Kaya pinakamainam kino-compute po. Ang problema kasi sa mga nauuso, ito na lang gawin nyo, papayat na kayo, pero hindi lamang po porke pumayat ay healthy na. Meron po mga mapapayat na mataas naman po yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. So, ayaw naman po natin. So personally, anong ginagamit mo? Meron ka bang sinusunod na diet? Meron po akong sinusunod na diet kasi ako po ay... Anong diet ang sinusunod ng nutritionist? Ang akin po ay yung computed ko po na diet ko. So, kumbaga sa akin, no, meron po akong... Traditional, naka-compute ng opo. calories. Kino-compute ko po Sige yun sa nga, akin. paano nga mag-compute? Kumbaga katulad sa akin, ako po ay nakapasok ako ng 1,800 kilocalorie diet. Based on your height? Based on my height po. Based on my height, at saka yung activity ko, at saka po yung aking mga ginagawa Ano ba sa yung buhay. age? Mas matanda, mas konti na lang Opo, pagkain? mas matanda, mas oonti Sabi po. nila, mas matanda, pwede na daw kainin lahat. Ayun ang hindi po tama yun. Kasi minsan, kaya tumataba. Tapos minsan din, kaya nagkakaroon ng problema. Pero depende rin po yun eh. Minsan kasi kung itutweak ba natin yung protina, depende sa disease process nila, o bababaan o tataasan. So depende po yun. So 1,800, konti Opo, sa lang akin. yan, di ba? Konti lang yun. Kumbaga ang pasok niyan ay kunwaga ay sa isang meal, isang gaano meal. karami? Kung titingnan nyo, mukhang konti yung number, no? Pero sa isang meal, meron po akong 1 to 2 cups of vegetables. Yan, 1 to 2 cups of vegetables. 2/3 cup ng rice. No, pwede po ako mag 2/3 cup ng rice at saka mga 2/3, wala pang 1 cup of rice? wala pang 1 cup of rice yon. Pero yun pong gulay ko kasi 2 cups na eh. Tapos? So nakakabusog na siya. Tapos yun pong aking ulam, mga 3 to 4 matchbox sizes po pwede po yun. Kasi ako po ay nagji-gym. So kailangan ko po ng Nagji-gym protina. ka na, yun lang? Opo, nagpo-protina po kasi ako. Tapos, meron kang protein na tinitake? meron pa akong protein na tinitake. Tapos meron pa po akong prutas on the side doon. Ayun. Mahirapan sila doon. Mahirapan po kayo doon. Kaya ang suggestion ko po ay pinggang Pinoy ang sundin po ninyo. Pero kaya naman very fit Opo. si Dr. Dex. Yun po ay para sa mga taong katulad ko na kayang i-keep track talaga. No, pero for the general public, pinggang Pinoy pa rin po. Kaya ang payat na sinasuggest. payat. Pwede ka talaga pang teleserye. So how do you get the willpower? Final tips. Pero parang intermittent ka na rin. Sabi mo 12 Opo, hours. 12 ka hours, hindi 12 kumakain hours eh. din po ako. May nagsasabi kasi basta fasting lang daw is best. Oo. Hindi po eh. Hindi ganun Hindi kasimple. ganun kasimple. Kasi iba't ibang tao po kasi, iba't iba po yung requirement. Iba-iba po yung pangangailangan. Mayroon pong mga tao na po pwede sa kanila yung fasting, mayroong iba hindi. Specifically, kunyari, mga tao na mayroong type 1 diabetes o mga insulin requiring na diabetiko o kaya mga diabetiko talaga na hindi controlled. Yun din po mga mayroong gallstone. Ano daw diet sa GERD? Yan, sa GERD. Yung GERD po kasi, ang problema natin dyan ay lumuluwag po yung inyong daluyan ng pagkain papunta po sa inyong tiyan, sa inyong stomach. So, Esophagus. yung esophagus, yung lower esophageal sphincter. Kapag kasi may GERD, nagagasgas. No? So, ang kailangan natin, iwasan po ninyo yung mga magkakaroon kayo ng madami pong acid sa formation. So, iwasan iwasan lang. Iwasan ng kape, soft drinks, ayun pong inyong mga maasim, maanghang at matatabang pagkain. Spicy. Yan. Spicy Tsaka foods. fatty. Tsaka fatty foods. Tsaka Iwasan na lang po. alcohol. Alcohol. At saka po, gatas. Yun. Depende sa tao, di ba? Depende po sa tao. Pero yung iba, hindi na na sumasakitan. Opo. Yung iba kasi, ang tanong, bakit yung iba, pwede bakit sa akin hindi? Kasi po yung pong gatas, dalawang sides yan. May side siya ng basic, may side siya ng acidic. So pagka dumami po yung acidic side, Ang gatas is basic? di po, amphoteric po siya. So dalawang sides siya. So gitna siya? pH Opo. siya? 7? Nasa mga 7 So po ano siya. meaning nun? Ang meaning, amphoteric, may side siya na basic, may side siya na acidic. So kung acidic ka na, pwede niyang matip yung balance papuntang acid pa. Yun. Kaya dahan-dahan po. Check nyo po muna sarili ninyo. Ang suggestion ko, yung mabababa muna po yung mabababang content lang muna po. Kunyari ay onting gatas lang muna. Kapag ka medyo nakaramdam kayo ng mga maasim-asim na sa sikmura, wag na muna po kayong aminom niyan. Yun. Pag sinabi mong gulay na high protein, ano yung gulay na high protein? Ayan. So, yung may mga gulay po tayo na high protein, katulad ng mga munggo.
No, yung High pong protein, mga high protein yan, okay. yung mga legumes natin. Okay. Yan, mga matataas po yan. Yung mga beans ninyo, matataas din po May yan. protein na doon. May protein din doon. Actually, yung broccoli, may protein na po yung broccoli. Yung green leafy vegetables, Hindi siya puro carbo. hindi siya puro carbo. May protein na din po So yun. kahit wala ka ng fish o chicken, puro ka lang broccoli at Yung beans, beans, pwede po yun. pwede na rin makabuild ng muscle. Makabuild. Chickpeas. Mataas din po yung Anong chickpeas. chickpeas? Yung Green parang peas. yung parang green peas na parang na kulay puti. Yung garbanzos, yan. Yung mga ganyan. Tapos nandyan din po yung mga nuts ninyo. So madami naman talaga pong tofu, mataas din po sa sa yung soy, mataas din po yan sa inyong protina. Okay, sana nalinawan kayo, nahimasmasan. Alam ko marami masama loob. Ang gusto nila fast food, pizza at masasarap at donut. Yan talaga ang gusto nila. Kaya lang, mas gusto nga nila sana yung any diet lang, konting fasting lang ay tuloy-tuloy na yun sa pagkain nila. Kaya unti-unti po. Okay, maraming salamat kay Dr. Dex Makalintal.